Oh. Si Karams. Oh. Ayaw bang i-suggest sa kanya na i-contempt niya si Pangulong Duterte? Ipakontempt mo para magkaalaman na. Oho. Di ba? Ano pa Mahina hinihintay naman ang natin? pagkakasabi. Kailangan niya medyo... Oh, ipakontempt mo! Di ba ba? Ipakontempt mo! Hinahamon kita! Hinahamon kita! Sinasabi Pag ko hindi sa'yo. mo pinakontempt, duwag ka! Lahat ng hindi mo niya, kinontempt mo eh. O bakit? Baka ikaw mo natatakot ngayon. Bakit? Oh. Natatakot ba siya? Yun na nga, oh. Oo. Pakontempt mo. Imbitahan ng Quadcom. At sa tingin nila, para bagang naaglahi sila, no? Nalabag yung karapatan nalabag ang nila. kanilang karapatan. Pwede ba silang magpetisyon mo na gumawa ng petisyon sa pamunuan ng Kongreso o sa korte man, mukhang lumalabis na ng kapangyarihan ang Quadcom, Kong? Hindi, kung Pwede ako ba yun, ganun? bago pa mangyari yun, bago pa ako pumunta ron, siguro, ganun po. pag ako inimbitahan, halimbawa, lalo na kung ikukontempt ka pa kapag hindi ka pumunta, maghain ka na ng kaukulang aksyon sa korte. Mapigil mo na pwede. sila. Kasi sinasabi natin, walang due process. Opo, opo, oh. Bakit kailangan ng due process? Ito, sinasabi sa Ong versus Senate, GR number 257401, March 23, 2023. Bago-bago pa po yan, ha? Oh, while the Senate has the power to conduct investigative legislative inquiries, it must observe the constitutional right to due process of the persons appearing before such proceedings. Oo. So kailangan talaga, di ba? It would mean that in congressional hearings, the due process clause requires that before you answer the committee's questions, you must be informed how the line of questioning is relevant to the topic of investigation. So dapat So pala may... bago ka dapat, kaya kita tinatanong dahil ito yung ano namin. So, okay. nasaan ang due process? Oho. Ikaw, sarili mo lang opinion ay ang pagkakaalam ko at pagkakaintindi ko po ako po walang kasalanan. Sabi ni Benny ayan, Tipunta. oo. Yun ang pagkakaintindi mo. Pasigaw pa eh. Galit nga. Saan ka nakakitang? Oo. Pero hindi yan ang totoo. So alam na nila kagad yung totoo. Ayun naman pala. Pinagsama nila ang prosecution office at saka korte into one. Oo nga, no? Pero walang abogado na magtatanggol doon sa mga pinagtatanong nila. Ay sinasabi ko nga sa'yo, kahit kailan hindi pa nangyari sa Congress ito. Ngayon lang nangyari, itong mga kabalintunaan na ito na nagaganap ngayon. Hindi, sabi nung isa kong, kaya daw po sigaw ng sigaw lagi yon kasi sa bundok, kung saan siya matagal na namalagi, sigawan daw talaga ng sigawan ng tao doon. Doon siya mag-hearing. Hanggang court yun kapag gano'n. Hindi siya dapat dito. Oo Sa nga bundok dapat. Kasi sinasabi rito, Sigawan na sigawan eh. ito pa Ano pa? para guided ang ating mga kabayan. The mere semblance of legislative purpose would not justify an inquiry in the face of the Bill of Rights. Kasi mo kasi yung Bill of Rights, mataas na uri ng ano ito eh. Ng karapatan ng isang ito na individual. talagang, Opo, hindi basta-basta ito ay ginigibap ng isang tao. The critical element is the existence of and the weight to be ascribed to the interest of the Congress in demanding disclosures from an unwilling witness. Oo. Kasi karaniwan hindi willing yung mga yan eh. Totoo. We cannot simply assume, sabi niya, that every congressional investigation is justified by a public need that overbalances any private rights affected. Ayun. Hindi, kailangan mong isaalang-alang lahat ng mga private rights eh. To do so, Pag pag ginawa pinili mo, mo, to do so would be to abdicate the responsibility placed by the Constitution upon the judiciary Oo. to ensure that the Congress does not unjustifiably encroach upon the individual right to privacy nor abridges liberty of speech, Oo. press, religion, or assembly. Nako. Ang daming karapat ditong nawawala eh. Nako. So kailangan panagutan nila lahat ito na ngayon lang nangyari sa kongresong ito ang kailanman ay hindi ko inisip at inimagine. Akala ko nga nananaginip ako eh. Sa totoo lang, Bawat ko. hindi ko matatanggap itong mga... Hindi nyo maubos maisip na mangyayari sa Oo, Kongreso, ang no? katibayan nila lahat naman naging kaibigan ko lahat yan eh. Opo naman, Ang oo. problema, magkahiwa-hiwalay na kami kapag ang pinag-uusapan. Ayun talagang, nasa na yung, ano yung ginagamit nilang rules, halimbawa? Sa korte merong rules of court eh. Ay, totoo po. Oo. Merong rules of court. Talagang letra por letra yan, pananagutin mo yan. Kaya nga may abogadong katapat eh. Oo. Para lumitaw yung due process. Dito walang due process.
Aha. Daig pa ang gobyerno ng Hapon sa court eh. Ay, totoo po. Oo. Merong rules of court. Talagang letra por letra yan. Pananagutin mo yan. Kaya nga may abogadong katapat eh. Aha. Para lumitaw yung due process. Dito walang due process. Aha. Daig pa ang gobyerno ng Hapon dito. Nung wala kayo, Kong, ang naging tanong namin sa ating mga kababayan, mukhang nalasing sa kapangyarihan ang mga opisyal nitong Quadcom, Kong. Nalasing sa kapangyarihan. Hindi na alam yung ginagawa. Hindi na po alam ang kanilang Kaya nga natin pinagagawa. sinasabi, bakit ka gumaganap ng prosecution's duty, isinama po yung court, you answered the committee's questions, you must be informed how the line of questioning is relevant to the topic of investigation. Ah, so dapat pala So may... bago ka dapat, kaya kita tinatanong dahil ito yung ano namin. Ah, So, okay. Nasaan ang due process? Oho. Ikaw, sarili mo lang opinion na ang pagkakaalam ko at pagkakaintindi ko po'y, ako po'y walang kasalanan. Sabi ni Benny ayan, Tipunta. oo. Yun ay ang pagkakaintindi mo. Pasigaw pa eh. Oh, galit nga. Saan ka nakakitang? Oo. Pero hindi yan ang totoo. So alam na nila kagad yung totoo. Ayun naman pala. Pinagsama nila ang prosecution office at saka korte into one. Oo nga, no. Pero walang abogado na magtatanggol doon sa mga pinagtatanong nila. Ay sinasabi ko nga sa'yo, kahit kailan hindi pa nangyari sa Congress ito. Ngayon lang nangyari, itong mga kabalintunaan na ito na nagaganap ngayon. Hindi, sabi nung isa kong, kaya daw po sigaw ng sigaw lagi yon kasi sa bundok, kung saan siya matagal na namalagi, sigawan daw talaga ng sigawan ng tao doon. So doon siya mag-hearing. Talagang korto yun kapag gano'n. Hindi siya dapat dito. Oo Sa nga, bundok dapat. Kasi sinasabi rito. sigawan na sigawan eh. Ito pa, Ano pa? Para guided ang ating Sige mga po. kabayan. The mere semblance of legislative purpose would not justify an inquiry in the face of the Bill of Rights. Kasi mo kasi yung Bill of Rights, mataas na uri ng ano ito eh. Ng karapatan ng isang Karapatan ito individual. na talagang Opo. hindi basta-basta ito ay ginigibap ng isang tao eh. The critical element is the existence of and the weight to be ascribed to the interest of the Congress in demanding disclosures from an unwilling witness. Oho. Kasi karaniwan hindi willing yan mga yan eh. Totoo. We cannot simply assume, sabi niya, that every congressional investigation is justified by a public need that overbalances any private rights affected. Ayun. Hindi kailangan mong isaalang-alang lahat ng mga private rights eh. To do so, Aha, pag pag ginawa pinili mo. mo, to do so would be to abdicate the responsibility placed by the Constitution upon the judiciary Oo. to ensure that the Congress does not unjustifiably encroach upon the individual right to privacy nor abridges liberty of speech, Oo. press, religion, or assembly. Ang daming karapat ditong nawawala eh. Nako. So kailangan panagutan nila lahat ito na ngayon lang nangyari sa kongresong ito ang kailanman ay hindi ko inisip at inimagine. Akala ko nga nananaginip ako eh. Sa totoo lang. Bangungot ko. Hindi ko matatanggap itong mga... Hindi niyo maubos maisip na mangyayari sa Oo, Kongreso, ang no? katibayan nito lahat naman naging kaibigan ko lahat yan eh. Opo naman, Ang oo. problema, magkahiwa-hiwalay na kami kapag ang pinag-uusapan. Ayun talagang, nasaan na yung, ano yung ginagamit nilang rules, halimbawa? Sa korte merong rules of court eh. Ay, totoo po, oo. Merong rules of court. Talagang letra por letra yan, pananagutin mo yan. Kaya nga may abogadong katapat eh. Oo. Para lumitaw yung due process. Dito walang due process. Oo. Daig pa ang gobyerno ng Hapon dito. Nung wala kayo, Kong, ang naging tanong namin sa ating mga kababayan, mukhang nalasing sa kapangyarihan ang mga opisyal nitong Quadcom, Kong. Nalasing sa kapangyarihan. Hindi na alam yung ginagawa. Hindi na po alam ang kanilang Kaya nga natin pinagagawa. sinasabi, bakit ka gumaganap ng prosecution's duty, isinama po yung korte, alimbawang kaya mong pagsamahin yon, di dapat magagaling kayong abogado. Ay, siyempre po naman. Kung pwede niyong pagsamahin talaga, halimbawa pwedeng pagsamahin, super abogado kayo, wala kang abogado sa kanila eh. Merong isang abogado doon, si Congressman ako, pero vice chair siya. Hindi siya nakakapamayani. Siguro ako po ba abogado bukod sa pagiging general? Pulis yun eh, pero abogado yun. Kaya lang ganun vice ba? chair siya. Opo, vice chair. Pero yung chairman nung apat, kaya Quadcom eh, apat. Opo, apat lang. Pare-parehong hindi abogado. Ayun. So, kahit anong gawin mo, hindi nila kayang panagutan yun eh. Dula sa paggagawa ng ruling, halimbawa, yung overall chair, si Congressman Barbers, hindi niya kayang sasalayin yung kapwa niya. Kung, hindi niya alam, dapat pa bang itanong ito? Wala siyang balancing nakapangyarihan eh. Hindi niya alam kung dapat niyang pahintuin yun sapagkat wala siyang sukatan eh. Meron pang isang pangyayari, Kong, na ito. Medyo mabigat ito, Nelson. Nung nagtatanong, itong si Congressman Kunghoon ng Zambales, ang tinatanong, si Wilkins ng dating PIDEA, na ang kanya naging konklusyon, kaya mo inabsuelto
si Yang, si Michael Yang. Michael Yang, oo. Eh sapagkat may utang na loob ka kay Pangulong Duterte na kaibigan ni Michael Yang. Kaya mo siya inabsuelto ng mga panahon na. Sabi ni General Wilkins, noong panahon ko, wala akong Michael Yang. Kahit na po nung sinasabi ni Asierto, noong panahon ko po sa PIDEA, wala pong Michael Yang. Kaya inabsuelto, tinanggal ko po sa listahin yan. Hindi, sabi nung Kunghun, hindi. Kaya mo siya tinanggal sa listahin, inabsuelto siya, sapagkat may utang na loob ka kay Pangulong Duterte na nagpwesto sa'yo bilang PIDEA Director General. Yun ang kanyang konklusyon, Kong. Ba't ka pa nagtatanong kung may konklusyon ka na pala? Yun ang problema natin dito. Di ba? Lahat ng mga sagot na hindi yun ang gusto Nako. nilang isagot, sapagkat meron silang sagot na hinihintay, hindi sila magkakaintindihan. Yun ang malungkot. At pipilitin nila na yung gusto nilang marinig, yun lang ang kung gusto nilang isagot. Nung nagpapaliwanag yung General Wilkins Villanueva, wala, pinigil na, sinansala na, huwag na. Yun na ang nangyari. So, Kong. ano ngayon ang makukuha mo dyan? Yun nga yung tinatanong natin. Anong halaga nung ginagawa nila? Lahat ng gagawin nila dyan na hindi nakasalig sa katwiran, sa mga batas nating umiiral, hindi ko alam kung anong kapupunta. Ano magiging konklusyon niya lahat dyan? Oho. Mabuti pa nga itong ginawa ng DOJ. Opo, yan. Si Secretary Remulla, nag-order na ng creation of a task force that will investigate EJ case in the Duterte administration's war on drug under Department Order 778. Ayan. Oho. Ito yung dapat eh. Task force talaga. Kasi yung task force na ito, ayon sa kanyang pagkagagawa, will be chaired by the Senior Assistant State Prosecutor. Nawala na yung dati eh. Oho. Yung, ano pangalan? Malcontento yata. Opo, si Malcontento. Ganyan yata Mark Anthony Padulyon. Padulyon na siya ngayon. Opo. Kasi si Malcontento hindi na kontento. Bakit Retired ka mo? na ata, oho. Hindi man niya sinabi yung dahilan. Para ko nang nahihinuha yung dahilan eh. Okay. Ako po'y magbibitiw na sa tungkulin ko sapagkat ang aking pong mandato kinuha na po ng Quadcom. Nako, yun na. Kaya pala. Totoo naman yun eh. Yun ang masakit. Ang mandato ng National Prosecution Service, etong lahat ng mga pinaghihinalaan na gumawa ng krimen ay kailangan usigin. Sino pong manguusig at paano po yung paraan ng pag-uusig? Dadaan po kayo sa ilalim ng DOJ sa pamamagitan po ng National Prosecution Service. Yun. Ngayon, ito po, task force. Tama lang, co-chaired by regional, si Padulyon ng ang Mark state Anthony prosecutor. Padulyon, opo. And co-chaired by regional prosecutor, kung sino man yon, with 9 members Yan. of the National Prosecution Service. Ito dapat eh. Mga Pero piskal kapag talaga. ito'y nagawa na, dapat huminto na yung Quadcom. Oho. Ay mukhang hindi sila hihinto, Kong. So, bahala na sila.